May batas ba ng Diyos, may batas rin ng tao. At si Father Eric lumabag sa pareho. Ang di umano'y pananamantala sa menor de edad na si Nika, sisingilin na sa kanya dito pa lang sa lupa. Katapusan ng Enero ngayong taong ito, isinilang ni Nika ang sanggol na tatawagin nating si Baby Jane. Ang anghel na lumaban upang mabuhay sa kabila ng tangkang pagpapalaglag. Pero may problema, lumalaki ang ulo ng bata. Sa East Avenue Medical Center, ipinasuri namin si Baby Jane. Abnormality lang na very prominent sa kanya is yung size ng ulo po niya. Tinatawag nating hydrocephalus. Yun po yung tinatawag nating nagkakaroon ng increase o yung tubig po ng ulo ng bata ay dumadami. Malaki raw ang posibilidad na epekto ito ng pampalaglag na ininom ni Nika nung unang buwan ng pangbubuntis niya. Pwedeng nakakakos siya ng diferensya sa utak, sa mga ibang parte ng katawan natin, gaya ng sa baga, sa mga extremities natin o sa mga kamay o paa. Sa mga susunod na araw, isasagawa ang mga karagdagang pagsusuri kay Baby Jane para sa isasagawang operasyon. So yung VP shunting na yun, bale ginagawa po yun ng mga siruhano, yung mga tinatawag nating surgeon, na naglalagay sila ng drainage, no? Drainage sa ulo ng bata para ma-drain yung tubig papunta sa palabas, papunta sa abdomen niya. 50% sa kanila namamatay, although 50% sa nakaka-survive, either pwedeng nagkakaroon siya ng 30% na mental retardation or 10% pwedeng nagkakaroon ng normal na pag-iisip. Ang itinuturo ni Nika na ama ng kanyang anak, si Father Eric, 13 taon na siyang parit dahil pwede mag-asawa ang pari sa reliyong ito. Umasa pala si Nika na magkakatuluyan sila. Kung sasabihin ko ba na ikaw ang ama, pananagutan mo ba? Sabi niya, oo daw. Pero hindi sa ngayon na magulo pa yung lahat, sabi niya. Siguro mga after 3 years, sabi niya doon. Umasa po na totoo yung mga sinasabi niya. Pakilala raw ni Father kay Nika, binatang ama siya at walang asawa. Sabi niya sa akin, wala siyang asawa, pero may anak. Pero sa talaan ng National Statistics Office o NSO, kasal si Father Eric. Pero hindi lang pala isa, kundi 2 beses sa magkaibang babae pa. Si Father, lover boy talaga. Kaya parang pinabagsakan ng langit at lupa ang puso ni Nika, lalo pat malubha ang lagay ng kanyang anak. Katulad niyan na yung lumalaki yung ulo niya. Pag nakikita ko, naiisip ko ginawa ko. Pagpapalaglag. Nagsampa ng formal na reklamo ang pamilya ni Nika sa Giginto Police Station. Sinampahan na si Father Eric ng kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Child Abuse Law at paglabag sa Revised Penal Code dahil sa tinatawag na intentional abortion. Makaraan ng ilang buwang pagdinig, walang Father Eric na humaharap sa piskalya. Kaya inilabas ng Malolos Regional Trial Court ang mga warrant of arrest laban kay Father Eric. Itinakda ang kanyang piyansa na mahigit 300,000 piso. Agad lumapit ang aming team at pamilya ni Nika sa NBI Bulacan District Office para hulihin si Father Eric. May order of arrest tayo sa galing sa Parang 17 ng RTC Malolos. Ano ito? Child abuse ito. Yan ang basis natin para sa arrest ni Father. Yes, sir, investigador. Nandun yung alpa nandun yung alpa sa loob ng bahay. Text na at pikatin saka natin siya ngunit. Roger. Matapos makumpirmang nasa loob ng simbahan si Father,
na ang mga operatiba. Ilang sandali pa, arestado na si Father Eric. Pag-subis na tayo. Sa tanggapan ng NBI, nagharap ang inirereklamo at ang mga nagrereklamo. Ayon kay Father Eric, namumukha niya si Lola pero hindi niya kilala ang apo nitong si Nika. Ako yung lola na inano mo. Tayo, para na mamukhaan ko. Ngayon, nakipag-text ka sa anak ko kung ano-ano sinabi mo sa anak ko. Ngayon, hindi ka nire-replyan dahil hindi nagustuhan ng anak ko yung tinetext mo. Sa galit ni Aling Anita, hindi na siya nakapagpigil pa. Kakalan po natin siya. Siya po suspect pa lang naman. Ayon kay Father, hindi raw niya balak takasan ang pagdinig sa piskalya. Sino naman po ako para hindi, sino naman po ako hindi haharap kung may supuena, ang wala nga po ako nare-receive. Kasi kung may na-receive po ako, hindi naaabot sa ganito. Maya-maya pa dumating si Nika at ang kanyang mga kaanak, kasama niya si Baby Jane. Tingnan mo ginawa mo, oh. Hugas ang mukha mo. Dahil sa gamot na pinainom mo, pati bata, dinamoy mo, oh. Kapal ng mukha mo. Tama, oh. Pagkatong ka mo, oh. Hindi makakaila, oh. Yung uso mo, tsaka yung on niya, oh. Yung, oh. Pagkatong ka mo. Oh, papatayin mo, anak mo, papatayin mo. Abogado na lang. Abogado na lang ba? Nang magharap ang dalawa sa NBI, itinuro ni Nika si Father na siya raw nagbigay ng gamot sa kanya. Doon sa violation ng Republic Act 76 yung anti-child abuse law, hindi bababa ng 12 years and 1 day to 20 years ang penalty nun, depending upon the discretion of the court. Yun naman sa isang intentional abortion, mas mababa ang penalty nun. Siguro mga 6 years lang pataas. Tumanggi namang mangumpisal sa aming kamera si Father. Dinala namin si Nika sa isang espesyalista para alamin ang epekto ng karanasang ito sa mura niyang pag-iisip. From childhood, deprived siya sa paternal love, guidance, presence. Kaya madali siyang nahumaling dun sa isang supposedly pare na parang naging father figure niya. Pero sa tulong ng kanyang pamilya, maaari raw niyang malampasan ang mapait niyang karanasan. Ipaintindi sa kanya na malalampasan niya lahat to, makakapagsimula siya ng panibago at meron pa rin magmamahal sa kanya. Hindi nabawa